po namin, isa lang buhay doon, babae. Kasi, binuhay ni Kwan. Si Kwan ay, Lieutenant Suwa. Doon nag-start din sumikat si Lieutenant Suwa eh. At saka yung mga Kwan namin kasi noon, mga buhok namin, mahaba talaga. Lieutenant Suwa na, kala mo matanda yun eh. Balbas yan hanggang dito. Ako naman, mga tinitinda ko, hindi ko nawala ng bigote. Anong armas nyo nun, sir? Puro carbine. Carbine yan. Lumipat kami ng Kwan, lumipat kami ng M16. Noon, puro automatic carbine kami, M2, yung folding. Yung original na Ranger. Kasi mas pinaka-handy, masyadong handy, Kailang, ang istorya naman bakit maraming lumipat sa M16, sa Kwan naman to, sa Mindanao na, Zamboanga. Operasyon naman sa Zamboanga. Ito naman, hindi na mission to. Sa Zamboanga. Regular operation. Pumasok ng class 16. Ang class 16 ng Kwan. Ang class 16 ng estudyante. Ang class 15, graduate na sila, regular operation na sila sa Zamboanga. Ito naman, doon sumikat ulit doon si Lieutenant Suwa. Kasi lahat ng mga, basta unang operation doon, siya kagad mabilis mag-volunteer yun. Yan, nawundin pa siya doon sa Zamboanga. Yun ang operation doon na matagal na labanan sa Labangan. Yung kay Labangon. Sangaan, sir. Doon namatay si Major Sangaan. Yung XO. Yung kwento nila doon, actually, kaya nakakuan din doon, naka-DCS si Major Sangaan doon. Pinapawithdraw na siya ni Lieutenant Espadero. Ako naman, hindi naman ako nakasama doon, kasi ang ko naman doon, mag-training naman sana ako ng Marines. Kamuntik na nating i-train yung Marines sa Scout Ranger sa Zamboanga. Dahil kamuntik na rin na-dissolve yan eh. So, ang solusyon lang, i-train sila ng Scout Ranger. Bakit Scout Ranger na, sir, yung sumikat noon, sir? Ano yung... Kasi nga sa operasyon namin, operasyon doon dito sa Luzon, hindi pa masyado. Pero sa Mindanao na, halos lahat na kwan doon, Ranger na eh, nag-operate eh. Zamboanga, Basilan, Hulo. Ang isa pa yung pagsikat ng Ranger nung nasa Hulo na. Nung nasa Hulo na, kaya doon natin i-train sa ng kwan. Ito pa rin, kwan pa rin yun. Class 15 pa rin to. Kasi from Zamboanga, pumuntang Hulo. Kasama kayo doon, sir, sa Hulo? Nandito ako sa Zamboanga kasi kwan eh. Pero kasi actually ang assignment ko is RTO eh. So, kung may operation, primero hindi ako kasama doon. Hindi ako kasama, dito ako naiwan sa SRTO. So, sa Zamboanga muna sila kwan doon. Ang sumama doon, si Major Sangaan na XO, ito mga team leader, sina Glaxo at saka Espadero. So, namatay si Major Sangaan sa Zamboanga. Tapos nung magkagulo sa Hulo, operation Hulo, doon ako pumuntang Hulo. Doon naman ako, doon sa Hulo, ang nangyari pa pala muna doon, di Marines muna, naubiran sa sa Lixiit, Marine Battalion na dyan. Ang Ranger, isang walos parang company lang, pero tawag natin yan sa composite ba yun? Scout Ranger Group. Yun ang una doon na nag-lead si
Medyo sangaan din ata nung nauna doon bago siya namatay. Pero noon sir, yung kalaban sa Hulo, hindi pa nagma-mass up talaga sir. Parang Pero nung panahon na yun, nandun ng Ranger, walang encounter na hindi armed forces na nagwi-withdraw. Lahat na encounter armed forces nagwi-withdraw. Kaya ang unang batalyon doon, ang unang kwan doon, Marines, kaya nung ma-wipe out sila, talagang demoralize sila. Kaya doon tayo pinadala. Yung una-una, yung sa kwan niya, doon sa Lixiit, doon na wipe out ng Marines eh. Nung Sibalo Hill na tinatawag. Ang Sibalo Hill, actually bundok lang yan. Walang tubig doon, kaya lang nandoon ang mga NPA. Kaya gusto kunin ng Marines yun, inakyat nila, doon nasira si isang Marine Battalion Commander na premier din. Because ubiran talaga yung isang kumpanya. So, pinadala tayo doon para tayo mag-operate. Kasama sa operasyon ang batalyon yung kumpanya ni General Nasarino, tinintin si General Nasarino. Yun, umakyat doon sa Sibalo Hill. Pero Ranger ang una. Pero Ranger, inakyat gabi. Pag-akyat ng gabi, ang kalaban pala, araw lang inoccupy yun. Kasi walang tubig doon eh. Ang Ranger, inakyat gabi, walang tao. Pag umaga, umakyat ng mga rebelde, sila nang nabira. Kaya doon bumilib ang noon na gusto niya ipa-rangerize ang Marines. Tapos ako naman designated na mag-conduct ng training ng Marines. Kaya doon dapat sa Buanga. Pero nag-schedule ako ng dalawa ko piling, walang pumunta na Marines. Kaya ako na nagreklamo noon sa Sabi ko, sir, sa Pride ng Marines, hindi talaga isang laking unit nila, tapos isang training lang sila ng isang tiyo. Kaya sabi ko, nag-recommend ako, sabi ko, train lang tayo ng padala lang sila ng estudyante, then gusto talaga rangerize ang Marines, ang estudyante nila, yun mag-umpisa ng rangerize ng Marines. Kaya doon pinadala ang unang Marines officer sa Ranger, nag-general na rin yun, Chody. Si Chody, medyo mayabang yun, yung mga niya, puro lang Marines yun eh. Pero nung makagraduate ng Ranger, Marine Ranger, nagka-dubli-dubli na sa mga dekorasyon niya. Kaya nalagaan ko rin yun si Chody, gusto ko maka-encounter ng Marines eh. Test mission din yan sa Isabela. Pero malas yun, hindi naka-encounter yun. Sa Ranger. Kasi swerte-swerte din naman ng ganap ng kalaban eh. Yung sir, yung attitude nyo na ganun sir, pwede pang paki-describe nyo kasi parang yung hanga ng mga tao tulad ko sir is yung attitude nyo na ganun na hunter. Oo. Wala naman eh. Parang automatic lang kasi. Halimbawa, ako mahilig ko sa patrolya. Kung may mga operasyon, lakad kagad ako palagi naglilid. Yan lang siguro yun na. At saka gusto ng mga tao na ako eh. Ako kasama nila. Pag ako maglakad, kasi sa Ranger naman, volunteer muna una, di ba? Pag nakita ng lakad ako, maraming sumama-sama sa akin. Pero, siyempre, kinakabahan din ako. Pero kung nandoon ka na rin, wala na ka na rin magawa eh. Kung minsan, kahit hindi ka pang volunteer, kung ikaw na designate, ikaw na mag-lead. Wala na rin magawa, lead ka na, di ba? Pero ikaw ganun eh. At saka kasi swerte din ako sa mga encounter ba. Mga basa. Halimbawa sa Hulo, nambos ako doon. Parang nang sinabi ko kanina, kasi nung nangyari na yun sa diba, sa Sibalo, nandun ng Ranger. Nandun ng Ranger sa Sibalo Hill. Pero headquarters talaga ng doon sa headquarters ng Ilimen Taybe. Doon kami kasama ng Ilimen Taybe, ang grupo talaga ng Ranger. So, ako, nandun ako sa may Ilimen Taybe. Dapat punta akong dumating yung
yung sport, dala niyang sweldo ba? Sweldo ng mga ranger. Di, niskortan ko, sabi ko, punta tayo sa ranger at papalitan ko rin doon yung istri. Ako na magkuhan doon, punta sa Siet. Sakay kami 6 by. Wala pang, no kasi from Siet, mga ilan yun, mga 12 kilometers lang siguro, o ilang kilometers. Basta hindi masyadong malayo sa Hulo yan eh. Pero sa, dapat sa Hulo kami mag-start, mag-chopper papunta doon sa Sibalo. So, dala ko yung kwan para magbigay ng sweldo, punta kami doon. Ako naman, doon ako titigil. Mga 6 kilometers from DCP namin, inambos ako. Pag ambos sa akin, inambos ang 6 by, ang 6 by pala namin, dalawa kaming opisyal. Ilan mga enlisted yun, kasama ko 6 by. Pag ambos sa amin, di hulog kami sa kanal. Pag hulog namin sa kanal, bakbakan na, ang kwentro na. Ang nagkuha lang sa amin, walang nag-reinforce sa amin. Mga 2 kilometers na yan from isang kumpanya ng Libin Taibin ni General Simato. CEO na siya noon, nung nasa Hulo. Pero wala nag-reinforce sa amin. Nag-reinforce, dalawang EPC. Ang EPC noon, yun lang trabaho, mag-recover. Mag-recover ng mga naambos, mag-recover ng mga casualty. Di, pagdating ng kuan, kaya siguro isa din yun na sumikat din ako ng konti. Pagdating ng EPC, pero ninervyos ako kasi nakita ko pagbaba namin sa 6 by, kaya hindi 6 by namin napunta sa Sagingan eh. Pagbaba ko, tatlo na lang may nakita ko. Dito ako, si Sergeant Claveria, yung old ranger din na matigas din. Tapos ang driver, dito 3. Yung sana kasama natin, dyan lang. Tapos, may wounded pa itong 2. Ako lang ang medyo walang sugat. Tsaka sabi, duda daw sa kwan. Buti dumating ang EPC. Pero sige, putukan sa kwan. Ang EPC, 50 km putok eh. Tapos sigaw ang kwan, sigaw ang... Bilib din ako doon, kaya hindi ko nakilala yung driver, pero bilib ako doon. Tayo siya. Sakay na kayo. At may kalaban. Kasi bakit? Di, ang wounded, takbo kagad. Ako sinisigawan, sakay na. Hindi man kilala ko, sakay na. Sila ko, may kasamaan ko, hindi ko pa nakita. Ito ganun siya nakita, hindi pala nakatalon sa 6 by. Yan, nandun sa 6 by. Alanganin ako, parang sasakay ko sa PC, parang man, buti lang, decide ako, akyat, dive ako sa 6 by. Pero gawan kong kuhan, yung gunner. Sabi ko, maputok ko lang ng maputok. Ganun siya. Kahit hindi mo makita, basta may moral lang ba ako na may putok sa direksyon natin. Tapos dive ako sa kuhan. Dive ako sa 6 by. Hila ko lahat yung mga patay natin. Mga baril, panghulog ko. Pag hindi ko na mahila papunta ng EPC, buting driver ng EPC. Bumba, tsaka siya, 2 kami, nag-hakot ng wounded, tsaka patay doon sa EPC, karga namin lahat. Ang last na kinuha ko, baril at saka pira, isang bag na pira. Recover namin lahat yan. Recover na, saka kami umalis. Pagdating namin doon sa kwan, siyempre, bata daw, pasikat-sikat. Pagbukas ng EPC sa may sipi, labas ka daw, puro dugo to, may mga utak pa to, kasi ginapang ko ang kwan, kalat ang utak sa 6 by eh. Ako nang walang sugat, lahat ospital eh. Kaya sabi, doon din sumikat na may anting-anting ako kasi wala akong sugat eh. Pero sabi ko, ang version ko doon, kasi makita mong 6 by namin, sa front seat ako eh. Ang isang official na namatay sa likod eh. Hindi ka maniwala na hindi ako tinamaan kasi yung driver 2 tama eh. Tabi mo lang kami ng driver. Mga tama sa salamin. Kaya ang explanation ng iba, kasi binrelax ka, guro natutulog ka. Kaya nagaganon, kaya lampas ang bala ito magtama sa akin. Kaya kumalat din yan eh, na natutulog ako eh.
Sabagay, pag sumakay ako sa sakyan, natutulog talaga ako eh. Yun. Yun ang kuhan ko sa ulo. At saka first ambush din yun ng military, kaya tiwalang-tiwala din kami dyan dumaan. First ambush yun sa ulo. At ang kuhan pa doon, pag inambush ka, talagang pupuguta ka ng ulo. Kaya sabi ko, wag lang magpuputok. Diyan lang kami sa tatlo lang kami nagbabantay. Hintayin lang natin ang assault nila. Doon lang sinabi ko sa nakita kong dalawang kuhan pa, hindi pa tinamaan. Nung palagi nyo kaming inaano na mga tenyente kami, sir, na yun, happy hunting, go! So, pwede bang maano nyo lang ng kaunti yun, sir, yung sense of adventure, yung spirit ng ranger, para ma-motivate, sir, yung actually pang SRTS na rin to, sir. Ang ginagawa ko noon, tuwing may lakad, may operasyon, ang mga ranger, kinakausap ko muna. Para medyo masayang kwan, maski medyo may konting risk o delikado na lakad, masaya sila. So, yun ang sinasabi ko na itong ginagawa natin, although delikado, pero paminsan-minsan lang ito na oportunidad na hindi lang na ginagawa natin ang trabaho natin, pero makagawa tayo ng kabutihan din sa lahat. Although minsan, para magpatapang sa sundalo, kailangan kuwan lang talaga. Pag kausapin mo bago lumakad, patapangin mo sila na kasi yun ang kailangan natin eh. Pag nasa operasyon na tayo sa harapan ng kalaban, kailangan huwag na tayo mag-isip ng iba pa. Isipin na lang natin na tayo ay isang elite unit, isang kinikilala na magandang unit rito. Kailangan magawa natin ang pinapagawa sa atin at sobra pa sa expectation ng ating kasamahan o ng ating mga commanders ang gagawin natin bilang ranger. Yan palagi ang inibigyan ko ng emphasis kung may mga lakad na lalo na kung mga masyadong risky na lakad ng mga ranger. Yung minsan, ang maalala ko na medyo makapatapag sa kanila. Kung pwede lang, kung medyo naniwala ako sa anting-anting, kung pwede lang bigyan ko lahat sila ng anting-anting, bigyan ko para mapatapang ko lang. So, minsan ni-encourage ko nga yun, nasa Cotabato ako, ni-encourage ko na ibiganin yung mga ilaga para bigyan sila ng anting-anting kasi nakita ko, iba ang tapang ng mga sundalo na naniwala na may anting-anting sila kaysa hindi naniniwala.